Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako nga pala si Ibaro, 25 anyos. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa mga tiktik o may karanasan kayo. Hindi ko kasi alam kung paano kung paniniwalaan ang karanasan kong ito. Lalo na at hindi ako mapapaniwalain sa mga tiktik o ano pa mang hindi naman nakikita ng mga mata. Nangyari ho ito 3 buwan na ang nakakalipas, ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang makalimutan ang aking naging karanasan kong ito. Bagong lipat kami sa bayan ng Socorro, Antique. Dito namin napili ng asawa ko na manirahan. Pangingisda ang pangunahin naming pangkabuhayan at sa awa naman ng Diyos ay nakakaraos kami at nakakapag-ipon-ipon na rin para sa pamilyang pangarap naming buuin ng asawa ko. Sa ilang beses na pagsubok naming mabuntis ang asawa ko ay, sa wakas, dumating na rin ang matagal na naming pinapangarap na hindi ko kailanman naisip na maaaring magbigay sa akin ng nakakatakot na karanasan. Sa sobrang tuwa namin ng asawa ko ay naganda kami ng munting selebrasyon at nagpakain ng merienda sa aming mga kapitbahay. Tuwang-tuwa naman ang lahat ng aming mga bisita at laking pasasalamat dahil sa libreng merienda. Pero wala nang masasaya pa sa aming dalawa ng asawa ko. Kung buntis ng asawa mo ay huwag na huwag mong kaliligtaan ang pagtatabi sa higaan nyo ng buntot pagi. Ang sabi-sabi kasi ng matatanda dito ay may naniniktik daw sa tuwing may buntis. Takot sa buntot pagi ang mga tiktik, kaya magiging ligtas kayo. Wika ni Ate Lene. Tumango na lamang ako kahit na hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala noon sa tiktik na sinasabi niya. Hindi naman kasi ako naniniwala roon. Napangiwi naman si Ate Lene nang makitang wala naman akong interes sa mga pinagsasabi niya. Nako, pagsabihan mo ay ang asawa mo na Risa. Hindi nakikinig sa akin. Hindi na baling handa. Kaysa naman, pagsisihan mo sa bandang huli, hindi ba? Nakasimangot na baling ni Ate Lene sa asawa ko. Tipid nang ngumiti naman ang asawa ko. Ate Lene, hayaan niyo na po kaming dalawa ni Ibaro. Kami na pong bahala pero salamat po, sagot niya. Bahala nga kayo. Kung ayaw niyong maniwala, edi wag. Basta ako ay hindi nagkulang ng paalala sa inyo. Wika muli ni Ate Lene. Natahimik na lamang kami at nakipag-usap na lang sa iba pang mga bisita. Hindi naman nagtagal ay nag-uwian na rin ang mga bisita namin. Sa paglipas ng mga araw ay walang pagsidla ng tuwa namin ng asawa ko. At doon ko lang din napatunayan na wala naman talagang tiktik kagaya ng sinasabi nila. Dahil kung mayroon man, hindi sana noon pa lang ay sinugod na kami ni Risa. Ang kinikita ko sa araw-araw na trabaho bilang mangingisda ay niipon namin ni Risa para sa kanyang panganganak. Excited na kaming mag-asawa para sa pagdating ng aming munting supling. 1 buwan na lang, makikita na natin ang anak natin. Bulong ko kay Risa. Nasa 2 buwan na ang pinagbubuntis ni Risa. Naging mahirap at maselan ang pagbubuntis ng asawa ko. Ay worth it naman iyon. Dahil 1 buwan na lang sa wakas ay makikita na namin ang aming anak. Excited na ako, Ibaro. Ang tagal natin siyang hinintay at kaunting-kaunti na lang masisilayan na natin siya. Nakangiting saad ng asawa ko. Kaunti na lang. Ngumiti at tumango naman ako. Magpahinga na tayo. Kailangan mong matulog ng maaga para palagi kayong healthy ni baby. Dagdag ko pa.
Mahigpit ang yakap ko sa asawa ko sa aming pagtulog. Malaki na ang tiyan ng asawa ko. Hudyat na malapit na talaga siyang manganak. Mahimbing akong natulog. Nagising lang nang makarinig ako ng mga yabag sa aming bubong. Sa lakas ng tunog ng mga yabag ng kung sino mang iyong nasa bubungan namin, ay talagang magigising ka. Nangunot ang noo ko at hindi na lamang sana papansinin kung hindi ko lang naalala ang mga sinasabi ng mga kapitbahay namin tungkol sa mga tiktik. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga iyon. Pero paano nga kung mayroon? Dahan-dahan akong bumangon sa higaan namin. Maibinigay sa aking buntot pagi si Mang Kanor. Hindi ko naman inisip na darating ang panahon na gagamitin ko iyon. Kaya itinago ko na lamang. Nasa likod bahay iyon at walang pumapansin. Nang makuha ko'y bumalik na ako sa bahay. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay narinig ko ang sigaw ni Neresa. Dali-dali akong tumakbo papasok sa aming bahay at pumunta sa aming kwarto. Nakahiga pa rin si Neresa, pero takot na takot sa mahabang dila na bumababa mula sa aming bubong. Tumingala ako at nakita ko ang isang maliit na butas doon. Nawala naman noon. Mukhang pinupunterya nga ng tiktik na iyon si Neresa at ang magiging anak namin. Sa galit ko'y dali-dali kong ipinanghampas ang buntot pagi na dala sa dilang mahaba na iyon. Umaalingaw-ngaw ang tinig ng tiktik na nasasaktan. Sa tuwa ko sa naging reaksyon ng tiktik ay muli kong hinampas ng buntot pagi ang dila niyon. Hanggang sa tuluyan na nga iyong nawala. Nang makasigurong wala na ang tiktik ay kaagad kong nilapitan si Neresa. At inalo-alo ang takot na takot kong asawa. Kinabukasan ay hindi na muna ako nangisda. Kita ko pa rin sa takot na mga mata ni Neresa at ayaw ko siyang iwanan. Inayos ko na rin ang bubong naming nabutasan. Naikwento ko naman sa mga kapitbahay namin ang nangyari kagabi at pinagalitan pa nila ako sa hindi ko agarang paniniwala sa mga sinasabi nila tungkol sa aswang. Kaya naman nang gumabi na ay sinunod ko na ang bilin nila na magtabi ng asin at bawang sa aming pagtulog. Takot daw kasi ang mga aswang sa asin at bawang. Para sa gabing ito ay naisip kong hindi muna matulog at magbantay na lamang muna. Hindi na baling puyat basta sigurado akong ligtas ang mag-ina ko. Habang lumalalim ang gabi ay mas kumakalabog ang puso ko sa takot at pangamba. Takot na baka sumasalakay na naman ang tiktik na iyon at sa pagkakataong ito ay hindi ko na iyon maunahan at tuluyang masaktan si Neresa. Makakapatay talaga ako kapag nangyari iyon. Hindi ko makakaya kung anong mangyaring masama sa mag-ina ko. Nang makarinig ako ng mga kaluskos ay naging alerto na ako. Lumabas ako ng bahay at ginamit ang hagdanan para makaakyat sa bubong. Doon ko na naman kasi naririnig ang mga kaluskos. Imbis na maunahan ako ay ang tiktik na mismo ang uunahan ko. Hindi ko hahayaang masaktan niya ang mag-ina ko. Pagkataas ko'y kitang-kita ko ang nakakatakot na itsura ng tiktik. Isa iyong malaking ibon na may malalaking pakpak at matatalas na kuko. Pulang-pula ang mga mata niyon at paulit-ulit ang pagdila habang nakatingin sa tiyan ng asawa ko. Tila nagtatakam sa batang nasa sinapupunan. Nang hilakbot ako, hindi ko alam kung anong una kong gagawin. Nabablangko ang isipan ko. Lalapitan ko na sana iyon kung hindi lamang ito nakaalis kaagad. Mukhang napansin din ito ang aking presensya, kaya mabilis itong nakaalis. Paggising ko kinabukasan ay mas lalong tumitindi ang kagustuhan kong ialis na lamang muna rito si Neresa. At bumalik na lamang kami kapag nakapanganak na siya.
Pero hindi ko alam kung makakaya ba namin iyon. Malapit ng mga anak si Neresa at ang pera namin ay nakalaan na para doon. Naikwento ko naman sa mga magulang ko ang nangyari at maging sila'y nag-aalala na rin para sa kaligtasan namin ng asawa ko. Pero ipinangako ko naman sa kanila na hindi ko pababayaan si Neresa. At hindi ako makakapayag kung may mangyaring masama sa kanila. Ilang gabing nananatiling tahimik ang mga tulog namin. Hindi na muling bumibisita ang nakakatakot na tiktik. Ngunit naging alerto pa rin ako at mahirap na baka kung kailan kampante akong natutulog at saka naman biglang sasalakay ang tiktik na iyon. Mahilig talaga ang mga tiktik sa mga batang nasa sinapupunan pa lamang. Kaya nga parati kitang pinag-iingat. Ngayon, naiintindihan mo na ba ako? Ani Ate Lene. Tumango si Neresa. Opo, sana noon pa lang ay nakinig na po ako sa iyo. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga na may walang nasaktan sa inyo, kahit na sumalakay ang mga tiktik na iyon. Sa mga sumunod na araw ay naging bali-balita naman ang tungkol sa mga tiktik. May ilang hindi naniniwala at mayroon din namang nagsasabi na totoo nga ang mga iyon. Mas naging kuryoso rin ako sa mga tiktik. Nagtatanong-tanong na rin ako sa mga kapitbahay namin tungkol sa nilalang na iyon. Ang sabi nga nila ay naglipanan na raw nga ang mga tiktik na iyon dahil marami ang buntis dito sa aming barangay. Naikwento rin nila na hindi lang pala ako ang may ganitong karanasan. Maging si Ate Lene nga raw noon nang ipinagbubuntis niya pa lamang ang kanyang anak, ay ilang beses ding binibisita ng tiktik. Masyado lang daw talaga siyang naging maingat kaya walang nangyari noong ipinagbubuntis pa lamang niya ang kanilang anak. Nang oras na ng pagtulog ay nananalangin muna ako na sana'y maging matiwasay na ang aming pagtulog ng aking asawa at wala naman sanang manggulo. Ngunit mukhang hindi narinig ng Panginoon ang panalangin ko. Dahil sa kalagitnaan ng pagtulog ko ay bigla na lamang sumigaw si Neresa. Nalimpungatan ako at kaagad na tinanong kung anong problema niya. Itinuro naman sa akin ni Neresa ang bintana na katapat ng aming higaan. Pagbaling ko, nandoon ang tiktik at matatalim ang mga matang nakatingin sa asawa ko. Kitang-kita ko kung paanong bumaba ang tingin niyon sa tiyan ni Neresa at ang paglalaway na tila ba kay sarap na pagkain ang nakahain sa kanyang harapan. Kagyat akong bumangon at kinuha ang mga protection ko laban sa mga tiktik na kagaya niyon. Nag-abot muna ako kay Neresa bago ako lumabas para habulin ang tiktik. Ang kagustuhang patayin ang halimaw na iyon ay masyadong namamayani sa aking utak. Hindi ako makakapayag na hindi ko iyon mapapatay. Kahit para lang sa ikatatahimik namin ni Neresa at nang sa gayon ay hindi na kami muling gambalain ng tiktik at para na rin makasiguro ako na magiging ligtas ang aking mag-ina hanggang sa maipanganak ni Neresa ang aming anak. Hinabol ko ng hinabol ang tiktik. Kahit hirap na hirap akong maabutan iyon ay sinubukan ko pa rin sa abot ng aking makakaya. Iyon nga lang nang tuluyan iyong makalayo'y hindi ko na talaga naabutan pa. Wala tuloy akong ibang pamimilian kundi ang bumalik sa aming bahay upang i-check naman ang aking asawa. Laking pasasalamat ko dahil wala namang nangyari sa kanya, kundi ay hindi ko talaga alam kung paano kong mapapatawad ang sarili kong nagkataon. Ilang mga araw at linggo pang lumipas at hindi na kami muling ginulo pa ng tiktik na iyon. Ilang araw na rin kaming tahimik, pero hindi pa rin ako makampante.
Alam kong anumang oras ay muli siyang sasalakay upang subukin na saktan ang mag-ina ko. Kabuuanan na ngayon ni Nerissa. Inihintay lang namin kung kailan siya manganganak. Matulog na tayo, sabi ko sa aking asawa. Masama pa naman na palagi kang napupuyat. Dagdag ko pa. Hanggat pabalik-balik ang tiktik na iyon, ay hindi ako mapapanatag. Sagot niya sa akin. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko naman nahahayaan na may mangyaring masama sa inyo ng anak ko. Poprotektahan ko kayong dalawa laban sa mga tiktik na iyon. At hindi ako papayag na masaktan kanila. Paninigurado ko sa kanya. Ngumiti at tumango naman si Nerissa. Nahiga na rin ako at tumabi sa kanya. Malalim na ang gabi nang maalimpungatan ako dahil sa ungol ni Nerissa. Kaagad akong nagmulat lalo na nang marinig ko ang sinisigaw niya. Manganganak na ako, Ibaro. Dali-dali akong tumayo at taligagana sa kung anong unang gagawin. Kung hindi pa ako sinisigawan ni Nerissa at sinabi kong ano pa bang dapat kong gawin ay hindi pa yata ako makakalma. Gabing-gabi na at hindi ko alam kung magiging ligtas ba kaming dalawa ng asawa ko kung lalabas kami papunta sa ospital. Pero hindi rin naman pwedeng hindi kami lalabas para sa panganganak niya at wala namang kumadrona rito. Binuhat ko si Nerissa at dinala sa tricycle na matagal ko nang inarkila. Para nga kung sakali mang manganganak na si Nerissa ay may magagamit kaming sasakyan papunta sa ospital. Nang makasagay siya roon ay tsaka naman ako bumalik sa bahay para kuhanin ang mga gamit ng anak ko. At para na rin kumuha ng buntot pagi, asin at bawang. Iyon lamang ang proteksyon na kailangan ko ngayong gabi. Iyak na nang iyak sa sakit si Nerissa. Gusto ko mang bilisan ang pagpapatakbo sa tricycle. Ay hindi ko naman magawa sa takot na baka kami naman ang maaksidente. Iyon nga lang at hindi pa kami nakalayo ay nakarinig na ako ng sanggol na umiiyak. Sinilip ko sa loob ng tricycle si Nerissa sa pag-akalang baka nanganak na siya roon. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang may humabol na tiktik at tiyanak sa amin. Halos mapamura ko. Gamit ng isang kamay ko ay dumukot ako ng asin sa pinaglagyan ko kanina at sinaboy iyon sa kanila. Narinig ko ang alingaw-ngaw ng iyak nila. Naririndi ako pero wala na akong pakialam. Nag-focus ako sa pagdadrive ng tricycle at hindi inalintana ang mga humahabol sa amin. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalayo ay naharangan na kami ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 mga tiktik at isang tiyanak. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Hindi ko alam na ganito pala sila karami. Diyos ko. Bumaba ako sa tricycle ko at kinuha ang daladalang buntot pagi. Kitang-kita ko ang takot at sakit sa mga mata ni Nerissa. Takot na baka may mangyari sa amin at sakit dahil sa paghilab ng kanyang tiyan. Pinalilibutan kami ng mga tiktik na iyon. At panay naman ang tingin ko sa unahan ko at tricycle sa pag-aalalang baka ang asawa ko ang punteriyahin nila. Bakit naman kasi sa dinami-rami ng pagkakataon ay ngayon pa lang talaga nila naisipang sumugod? Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko tapos ay idadagdag mo pa ang mga ungol ng asawa ko. Rinig na rinig ko ang paghihirap sa kanyang boses. Kung kailan nawawala na ako ng pag-asa ay tsaka naman dumating ang mga kapitbahay namin. Mga takot man ay kitang-kita ko pa rin ang kagustuhan nilang tumulong sa amin.
Ang mga lalaki naming kapitbahay ay may kanya-kanya ng dalang buntot pagi. At talaga namang napasigaw na lamang ang mga tiktik na iyon nang magsimula ang kapitbahay namin sa paghampas sa kanilang gamit na iyon. Tuluyan na akong nakahinga ng maluwag. Kami na ang bahala dito, Ibarra. Ang mabuti pa'y dalhin mo na si Neresa sa ospital. Isama niyo na si Dodong para may katulong ka rin. Tumango naman ako at dali-daling ginawa ang sinabi niya. Ligtas na nakapanganak sa ospital si Neresa. Malusog niyang nailuwal ang lalaki naming anak. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman ko nang sa wakas ay nakita ko na rin ang anak ko. Magmula noon ay hindi na namin kailanman napag-usapan ng tungkol sa mga tiktik na iyon. At mas minabuti na rin naming sa Maynila na lang manirahan. At ngayon ay may 4 na kaming anak ni Neresa. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo sa mga matyagang nakikinig at naghintay.